Ang kagalakan kay Yahweh ang aking kalakasan. Sa panahon na halos o tila nauubos ang ating lakas, sa pamilya, sa trabaho, o sa pananampalataya. Pero, paalala ng ating Panginoon, ang kalakasan ay nanggagaling sa Kanya. Hindi sa pera, hindi sa tao, kundi sa kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. Sabi nga sa Nehemiah 8 verse 10, Then he said to them, Go your way, eat and the fat, and drink sweet wine, and send portion to anyone who has nothing ready. For this day is holy to our Lord, and do not be grave, for the joy of the Lord is your strength. Sa Tagalog, at kanyang sinabi sa kanila, kayo'y magsiyaon ng inyong lakad. Magsikain kayo ng matatamis na inumin at inyong ipadala ang mga bahagi sa wala nitong nahahanda. Sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong manlubaybay sapagkat ang kagalakan ng Panginoon o sa Panginoon ay siyang inyong kalakasan. Praise God. Hallelujah, Jesus. So, ano po ang nais na ipahayag na salita ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Ayon sa Nehemiah 8 verse 10. Number 1, ang tunay na kagalakan ay galing sa Diyos. Bakit? Ang kagalakan dito sa mundo ay panandalian lamang, pero ang kagalakan ng Diyos ay walang hanggan. Pangalawa, kapag alam mong kasama mo siya, kahit may problema, may ngiti pa rin. May ngiti ka pa rin. Pangalawang aral, ang kagalakan ay nagbibigay kalakasan. Kapag masaya ang puso mo sa Diyos, magkakaroon ka ng lakas na harapin ang anumang hamon sa buhay o laban sa buhay. Ang kagalakan ng isang Kristiyano ay hindi pisikal lamang, kundi espiritual na sigla galing kay Lord. Pangatlo, ang kagalakan ay dapat ibahagi sa iba. Sabi nga doon sa talata, di ba? Magbahagi sa mga walang handa. So, ang tunay na kagalakan ay nakikita sa pagbibigay, pagtulong, at pagmamahal sa kapwa. So, dito sinasabi na, kahit anong sitwasyon mo ngayon, lungkot, pagod, problema, bumalik ka sa presensya ng ating Diyos. Kasi doon mo mararanasan ang kagalakan na nagbibigay bagong lakas araw-araw. So yun po, sana may naunawaan kayo. Dahil dito, ang kagalakan ay galing kay Yahweh at hindi nagbabago kahit anong mangyari. Ito ang ating lakas sa lahat o sa bawat laban ng buhay. Amen? Yes. So, ngayon, hayaan niyo po ako na ipag-pray ko kayo. Yes, Lord God Jesus, patuloy ka po, Panginoon, na pinasasalamatan ko, God, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, na binigay mo, sa kalakasan, kaluwalhatian na binigay mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, loobin mo, Panginoon, na kung sino man, Panginoon, God, ang nasa kabilang screen na ito, Panginoon. Lord, nais ko pong maranasan, Panginoon, ang kagalakan at saya, tuwa sa puso ng bawat isa, Panginoon, na nawa, Panginoon, maranasan nila ang iyong presensya, Panginoon, O God. Lord, nawa, Panginoon, itouch mo po, Panginoon, ang heart ng bawat isa, Panginoon. At muli, Panginoon, buksan mo po ang mga puso't isipan nila, para, Panginoon, para manungbalik ka, para maintindihan pa po nila, Panginoon, ang nais mo iparating sa mga buhay ng bawat isa, O God. Lord God, ngayong gabi, Panginoon, patawarin mo po ang bawat isa na nagkasala, Panginoon. Lord, loobin mo po, Panginoon, na muli, Panginoon, lumakad sila ng naayon, Panginoon, sa iyo, God. Lord, light their heart, Panginoon.
maging Panginoon ng kanilang mga buhay, Panginoon, at maging Panginoon sa anumang pinagkakakitaan nila ngayon, God. Paki-bless mo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng karunungan sa bawat araw, Panginoon. I-guide niyo po sila sa tamang landas na naayon sa iyo, Panginoon. In Jesus' name I pray, in the name of God, Amen. Thank you so much po sa inyong pakikinig. At muli po ay magkaroon po ako ng pagkakataon na naibahagi ang salita ng Panginoon. Muli, hinihikayat ko po ang bawat isa na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Nawa po, para maintindihan niyo pa kung ano ang nais parating ng ating Panginoon at ang salita niya sa ating mga buhay. God bless everyone!